Posibleng kaso ng leptospirosis ang naitala sa Barangay Poblacion Oeste sa lungsod ng Dagupan matapos magkasakitan dalawang batang residente sa lugar. Ayon sa Barangay Kapitan na si Gutierrez, pareho umanong nakitaan ng sintomas ng leptospirosis ang dalawang bata, kabilang na ang hindi pag-ihi ng 2 araw, pagsusuka at pagkahina ng katawan. Isa sa mga bata ang kinailangan pang isailalim sa dialysis dahil sa kanyang kondisyon. Pinag-aaralan pa kung kumpirmadong leptospirosis ang sanhi ng karamdaman ng 2 pasyente. Ngunit hindi yan sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad lalo na't mataas ang panganib na impeksyon sa panahon ng tagulan kung saan madalas bahain ang ilang bahagi dito sa lungsod. Sa huling impormasyon mula sa pamilya ng mga bata, nasa maayos naman na kalagayan ng 2 at patuloy na minomonitor ang kanilang paggaling. Pinaalalahanan naman ng barangay ang mga residente na bantayan ang mga anak at huwag pabayaang lumusong sa baha kung hindi naman kinakailangan. Habang sakali makaramdam ng anumang sintomas, agad magpatingin sa doktor, lalo na kung nababad sa baha o kontaminadong tubig. Tapos sa mga kabarangay po namin sana, iano natin yung mga anak natin sa tubig ba kasi dito naglalabasan yung sakit sa leptos. Para at least maiwasan natin, huwag natin paglaruin sa tubig ba yung mga anak natin dahil may mga baka mamaya magka-leptos sila, mahirap po. Kasi may mga ibang naka-report, may mga nasa hospital, 2 ng case na mga bata. Sana po, pero so far okay naman na daw yung response. Kaya sana lang yung mga magulang, bantayan po natin yung mga anak natin na mga bata para hindi po sila magkasakit o maglaro sa tubig baha po. At taga-residente po? Residente namin sila, nasa Region 1, yung isa nasa trauma, kapon, tinakbo. Pero sabi daw, yung sa Region 1, ewan ko lang, sabi naman is, idadialysis. Kasi syempre, yung sa leptos daw. Tapos yung isa, nasa trauma siya. Ewan ko lang kasi, nakaihi na daw kasi 2 days hindi nakahihi. Tapos nagsusuka. Kaya sabi, suspected leptos. So hopefully, okay na siya ngayon kasi naagapan naman. So suspected leptos? So, yung sabi ng magulang niya. Yes. Kaya naka-confine po siya. Doxy, continuous po yung nagbibigay natin doxy, lalo-lalo kasagsagan ng baha at saka yung bagyo. Talagang nagpapadistribute tayo ng doxycycline. Namimigay tayo sa mga constituents po natin dito sa barangay. May tayo, kasi nagbigay si Mayor Belen sa atin ng misting machine. Meron po tayo na nagpapamisting po tayo. Tapos pag tumatawag naman tayo kay Ma'am Army Claveria, automatic naman po na nagre-response po kagad sila. Siguro isusunod muna namin is mga school. Siguro pag weekends, magpapamisting tayo sa mga schools. Kasi syempre, start na ng pasukan. Kaya by weekend siguro kakusapin tayo may principal na kung pwede mag-misting tayo sa area nila. Ilang school po ba dito sa Poblacion? Bali ang nawak natin is 3. West 2, Wampiguadis, at West 1. Kasi may nag-request na rin sa may West 2, yun din ipapano natin siguro. Magpapamisting tayo kasi nag-start na yung klase ng school nila, yung nila. Kaya by siguro weekends para at least hindi maamoy yung school. Sa mga kabarangay ko, lalo sa mga magulang, bantayan po natin yung mga anak natin. Huwag lang natin sila palusungin sa matubig ba, paglaruin. In case na may kaso na i-report lang po dito sa barangay kung sakaling kung nilalagnat yung anak nyo, napansin yung nilalagnat o hindi nakakakain, hindi nakaihi, sabihan natin, i-report kagad sa amin para at least matulungan namin kayo kagad. Kasi dyan naman yung mga BHW natin, barangay nurse. Pwede naman anytime, pwede naman natin tawagan ng CDRO natin para at least tumulong para maiwasan natin ang kung malalang mangyari sa mga sa mga minamahal natin sa buhay. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!